Nasanay na tayo na sangkaterbang libro at notebook ang laman ng bag ng mga estudyante. Pero ngayon, pwede na raw itabi ang mga ito kapalit ng mga high-tech na tablet. Magaan na, mas mura pa. Pero epektibo naman kaya ang high-tech na pamamaraan ng pag-aaral. Narito po ang aming report. Sa eskwelahan na ito sa Marikina, kanya-kanyang pindot sa tablet ang mga estudyante. Wala ka nang makikitang notebook, libro o ballpen sa mga mesa nila. Dahil sa isang pindot at swipe lang, nandun na ang mga kailangan nilang pag-aralan. Ang mga bata, pagdating sa paggamit ng tablet, hindi kami na problema. They would always present themselves as marunong . Likas na mahilig sa gadgets sa mga bata ngayon, kaya hindi raw sila nanibago sa high-tech na paraan ng pag-aaral. Mas mura rin daw ito kaysa sa paggamit ng libro at notebook. Aabot sa 10 libro ang nire-require sa isang school year. Kaya ang gastos pwede ring umabot ng hanggang 5 hanggang 10,000 piso kada estudyante. Pero ang tablet, mabibili lang sa halagang 4 hanggang 5,000 piso. Pwede pang ulitin sa susunod na taon. Ang ilalaman naman na electronic books, madadownload sa halagang 3,500 pesos para sa isang dosenang libro. It is a medium na napapakagandang gamitin instead of the printed textbook. Ang medyo worry nga ng teacher rito, madali siyang maubusan ng lesson. Para sa third-year high school student na si Clarissa, hindi lang mas mura ang e-books, iwas hassle pa. Kasi ito lightweight, pwedeng required na na maliit na bag lang. Mas mabilis din daw makasabay sa klase ang mga estudyante kapag pumipindot at nagsaswipe lang sila imbis na nagsusulat. Kaya ang mga teacher approve sa makabagong sistema ng pagtuturo. Mas madali para sa teacher at sa estudyante yung teaching and learning process kasi it is easy to use yung tablet. Mas praktikal man para sa ilan, dapat pa rin daw maghinay-hinay sa high-tech na paraan ng pag-aaral. Dapat daw may limitasyon pa rin para hindi ito maabuso. Hindi rin daw dapat kalimutan ang pagsusulat. Okay kung nagbabasa ka sa tablet, no problem with that. Ang pinaka-importante dito is your writing skills. Pagdating ng panahon, pagdating sa trabaho, kung ikaw ay kung ano man ang profesyon mo, importante na marunong kang magbasa at magsulat. Dapat daw tanggapin na iba na talaga ang panahon ngayon. Pero kailangan ng disiplina at balanse para tunay na mapakinabangan ang magandang hatid ng makabagong teknolohiya. Cheryl Quosip, News 5.